Salamat po, Pastor Robert Tonic daw. Alam mo, ginamit tayo ng Diyos para itong batang ito. Hindi na bata. Itong pastor na ito ay makita namin ano po sa Don Pepe subdivision po, nanguha ng kahoy yan panggatong. Salamat ngayon nangunguha na ng tao para hindi na maigatong si impyerno, di ba, Pastor Nick daw? Preacher, yun, Preacher John Paul, at saka si Ma'am Rosalina Alpay magandang oras dyan sa inyo. At ganoon din si Ma'am Remy Caleda Pawig. At sa Persia, nandiyan si Ma'am Esther na po. Magandang tanghali daw. Gabi na dito sa amin. Diyan sa Iran kasi tanghali pa diyan si Iran, okay? So salamat at nandiyan kayo. Nandiyan si Ma'am Peli Dencil sa London. Magandang oras sa inyo, Sister Peli. Brother Jun, salamat pala ha. Salamat. Tatanggap ko ng envelope mo. Totoo yan. So what a joy na you are faithful. So, punta na tayo dito. Update ko lang kayo sa prophecy sapagkat alam nyo mga kasama kami mga pastor at tayo mga Bible-believing people, ayaw natin na may maiwan dito sa rapture. Di ba, Pastor Paulino? Oo. So, gusto natin na yung bang hindi man lamig kasi sabi nga ni Lord Jesus Christ na because iniquity abound, the love of many shall wax cold. Anong iniquity abound? Kasi nga, pati mga churches na epektuhan na sa kasalanan na hindi na napapansin, hindi na yung bang ino-overlook na lang. Mga kasama, malinaw naman sa Bible yung 1 Corinthians chapter 5 and then malinaw sa Hebrews 13 verse number 4 yung mga patakaran. At sa 1 Thessalonians, I should say 1 Corinthians 7, di ba? So, punta muna tayo dito sa lesson natin. I will just update you sa prophecy sapagkat related din ito sa trumpet. Trumpet. And we need to sound the trumpet because we are responsible and accountable to the destiny of every soul that we encounter, mga kasama. In fact, sabi ni Lord Jesus Christ, you go into all the world. Sabi ni Lord Jesus Christ, di ba? And thank God, involved tayo sa world missions and local missions. At itong broadcast ni tayo, worldwide. Okay? So, salamat at nandiyan kayo na nagpe-pray. Alam mo, the success of this program depends upon your prayer. Totoo yan. And I need the Holy Spirit anointing para ma-share ko yung update ngayon. Ready? 1 Thessalonians chapter 4, ayan, 13 to 18. Para makuha natin yan. Mabasa natin dahan-dahan. Okay? Kung nandiyan na kayo, we'll just read it together. Ready, read. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not precede or prevent them which are asleep. And sabi sa verse number 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God or trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first. Then, sabi sa 17, we go now to 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, sabi niya, comfort one another with these words. It's comforting kasi ganito yan mga kasama. Kadadaan lang ng bagyo dito sa atin, at maraming nasirang palay at mais, at talagang umiiyak ng mga farmers dito. Kaya pagpray din natin mga farmers, mga kapatid. At siyempre, epektado lahat, pati tayo, dahil ang business, siyempre, ay umaasa din sa mga farmers. Okay, let us pray. Heavenly Father, you permitted us again to come before your presence with my fellow pastors who are praying, fellow believers who are also praying. Thank you for answering all our prayers for those who had requested us for the recovery of those who were affected with COVID-19, and we continue to uphold the brother
Pastor Danilo Espilico that he will recover completely, and pray for all pastors that they will also have the courage to keep going until you come. Bless now our brothers, our sisters who are watching, and bless their works and their businesses. Again, God, thank you for the privilege of being in a free country like the Philippines, where we can tell the world about your Son, O Father, the Lord Jesus Christ, the coming King who will rule the world for 1,000 years. And Lord, tonight, please rebuke Satan's demons so that these updates in relation to your coming will be a turning point to the hearts or to the lives of many people, especially those who are not yet saved, who are watching through YouTube, through Facebook, and even through our local TV RBC here in the city of Tuguegarao. To God, I give all the praises, the glory, and the honor. And thank you again for my fellow pastors and all the believers who are praying. In Jesus' name, amen. Okay, salamat po sa inyo na nandiyan na po. Kasi ganito yun mga kasama. Sa Europe, tumaas ang gasolina ng 600%. Tignan yan. Malinaw ho yan sa Bible. Ang kila Sister Pelio na nandyan siya, mahirap sila dyan dahil sa Brexit. Hirap sila dyan ng mga gasolina at krudo at yung pangluto. In fact, ngayon, nagbibigay sila ng moratorium na lahat ng driver daw na pinaalis nila yung 2020 ay dapat babalik para mag-haul ng gasolina at mga krudo. Dahil magkasama talagang iba kung wala kang krudo, kaya wala kang gas, hindi ka makatakbo kahit magandang sakyan mo, di ba? So, mga kapatid, yes, we need to pray. And then, ang Lebanon, mga kasama, ay talagang hirap din ngayon. Oo, kaya nga, sabi ng Israel, baka samantalahin daw ng Hezbollah yung krisis sa Lebanon. Kaya ready Israel. At binanggit nga ni Bennett Neftali na ready sila dahil sa South, sabi niya, nandyan ang Hamas. Sa Eastern, sabi niya, at Southern, nandyan ang mga ISIS sa Sinai Peninsula supported by Yemen. And then sa Eastern nila, nandyan ang Syria kasama ang mga Iranians. And then Northern nga, nandyan ang Hezbollah. Kaya magkasama, salamat sa Diyos at nakikita natin mga ito. And then, whoever think na kaibiganin ng Israel ang Azerbaijan, which is just kapitbahay lang ng Iran. Kaya sabi ng Israel, kung sila daw ay aatake sa nuclear plant ng Iran from Israel, mantagay mo 3 hours and a half. Kinakailangan nila ang mga tanker, malalaking aeroplano para mag-refuel sa taas ng, sabihin natin, taas ng Jordan. Pero ngayon, dahil nasa Azerbaijan, 30 minutes lang. 30 minutes. Sila ang tumulong sa Azerbaijan na tumalo doon sa Armenia kasi yung mga drone ng Israel ginamit. You see. So, maraming salamat po kay Pastor Frank Magigad at mga kasama natin dyan sa Piat Philippines. Ayun. So, yan ay mga updates. At ito pa, nagsimula na yung biggest naval exercise dyan sa Indo-Pacific. Okay? Nandyan ang Australia, nandyan ang Amerika, nandyan ang India, at nandyan yung mga Japanese. You see? So, ginagawa daw nila ito kasi nagbitiw si Xi Jinping na talagang dakbain na nila ang Taiwan. Ay mga kasama, talagang alam nyo, ito na ngayon yung sabi ng mga military expert, pakinggan ito the atmosphere today, sabi ng military expert, is like pre First World War and pre Second World War.
kung gaano ang preparation ng First World War at preparation ng Second World War, ganon na ganon ngayon. Lalo-lalo na yung mitsa, yung nangyayari ngayon na katulad Second World War, inatake ng Germany ang Poland. Ang Japan naman, kinupkup niya ang Manchuria, pati yung Formosa, which is Taiwan, and then China, and then later on, kinukupkup niya yung mga isla dito. Ngayon, nang nakikita niyo ang pagkupkup ng China sa mga isla dyan sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Bongbong Marcos no interview, usapan daw ng China at tatay niya noon ay basta status quo, walang magpatayo ng military base yan. Nung nihabla ni Pinoy Aquino, si late President Noynoy Aquino, ang China dahil dun nga sa Scarborough incident, ang ginawa ng China, kumapit pa, dragon nga rod. Kumapit, naglagay ng mga military base. And ang masakit doon, madali lang nila i-intercept yung mga submarine, mga aircraft carrier. Kaya meron na silang aircraft carrier killer missile. Rin ba yun? And then itong incident the other day na tamaan ang nuclear submarine ng Amerika, kaya umatras, pumunta sa Guam, nagpa-repair. You see? Mabuti daw walang leak yung nuclear. Dahil kung may leak, matindi. At ito pa, i-update ito sa military na po. Ang ginawa ng Amerika, kumuha ng Iron Dome ng Israel, nilagay dyan sa Guam. Alam niyo kung saan ang Guam? Dyan lang sa eastern part, malapit sa Pilipinas yan. Para daw kung magpalipad ang China ng rocket papunta sa Hawaii, i-intercept nila. Ito ang masakit. Saan nila i-intercept? Alam niyo kung saan? Sa taas ng Pilipinas kasi ang China dyan, di ba? Ang Guam, banda dyan. Pag tinamaan ng, halimbawa, papunta yung rocket ng China sa Hawaii, i-intercept ngayon ng Iron Dome ng Amerika na kinuha nila sa Israel. Saan puputok yan? Sa taas ng Pilipinas. Kaya dapat mag-rapture mga kapatid. Bago mangyari yan kasi yung nuclear missile na yan, matindi, lalo-lalo na pumutok ang nuclear. Yung tinatawag na nuclear winter. Ano ibig sabihin ng nuclear winter? Hindi ka matamaan nung blast niya, pero yung radiation niya, parang hangin yan. Magulat ka lamang. Matutunaw ng ilong mo, matutunaw mata mo. Predicted yan sa Sakaraya. Tignan natin. Chapter 14, verse 12 ang kasama. Kaya nga, when you see these things come to pass, kinakailangan ma-update tayo. Dahil gusto ng Diyos na talagang lahat masave. Kaya kayo dyan na hindi pa save loved ones nyo, puntahan nyo sila o kaya i-text nyo sila. Diba, Japoy? Totoo yan. Kaya pasalamat ko sa mga pastor na nandyan na kayo. Dahil iba na itong panahon natin. Basahin natin. Ready, read. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet. Yan ay nuclear radiation, which is the nuclear winter. And their eyes shall consume away in their holes. And their tongue shall consume away in their mouth. Kaya nga, gandang oras daw, sabi ni James John Lasam. At kanilang dalawang anak pala, si Sky at Star. Ito please lang huwag kayo maiwan after the rapture. Kaya nga ngayon pa lamang, kayo na hindi pa sigurado sa heaven, ay sabi dito sa 13.5, 2 Corinthians 13.5, examine yung sarili nyo. Magkaroon kayo ng inventory, sabihin nyo, save ba talaga ako? Hindi, ganun yan Oo, please lang. Anong sabi niya rito? Examine yourselves whether ye are in the faith. Kung ikaw ay tumanggap kay Jesus, sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay katulad niyan, hindi ko kayo nakikita pero alam ko, nandyan kayo. Lalo na may monitor ako. Ayan, mahal na mahal ni Sir James John Lasama ang kanyang anak na baby. Okay. So, alam niyo mga kapatid, kung alam mong save ka, sabihan mo yung iba.
Dahil hindi basta-basta maiwan dito o sa tribulation period. Hindi rin basta-basta pag namatay ka, punta ka sa impyerno, hindi basta-basta yan. And here we are, ano po, talking about eternity kasi ito eh. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, we gather fruits to life eternal. Ganun yan eh. Kaya lahat dapat ay mag-share ng word of God. I-share nila na there is a Savior who is ready to save everyone. Handang magligtas sa lahat. Kasi ganito yun, mga kasama. Nakalagay dito sa Psalms, gusto ko lang makita nyo itong Psalms na ito, 68:29. Na, meron palang verse na ganito. Nung lumabas ang mga Israelites sa Egypt, ay meron silang dala. Pero tingnan nyo itong prophecy na ito ha. Mapansin nyo yung prophecy ito. Magkakaroon ng temple sa Jerusalem. Ano sabi niya? Because of thy temple at Jerusalem. Mapansin nyo, shall, future yan. You see? So there will be a temple going to be built, sa Jerusalem. At sabi niya, because of thy temple at Jerusalem shall kings bring present unto you. Oh, tingnan niya na. Kaya, malapit na yan. You know why? Dahil mga kasama, tayo na redeem. Naintindihan natin na palapit na. Pastor, ganun ba yun? Yes. Look at this verse. Okay? Kasi nandyan Holy Spirit sa atin na poporsi natin. Dahil wala ng empire, papalit sa European Empire, they will be blossoming from January 1, 2022 to 2028. Kasi 7 years lang talaga hawakan ng Europe ang whole world because Europe will be the center of power. Kasi ang Amerika nga, mapansin nyo, hindi na powerful ang Amerika ngayon. Mantakin mo yan. Hindi nila nakita yung drone, submersible drone ng China na bumunggo sa nuclear missiles nila. Samantala, high-tech yun. Siyempre, subsonic yung underwater na drone ng China. Kaya hindi nila nakita. So, sabi niya rito, Daniel chapter 2, 44 to 45, mangyayari yung kingdom ni Lord Jesus Christ habang ang European Union as the last empire will rule the world. Okay, tingnan ito. Ang sabi niya. Kaya kung i-review niyo yung Daniel chapter 2, ay sabi niya rito, and in the days of these kings, European ho yan, European kings, shall the God of heaven set up a kingdom. Ibig sabihin, ang papalit sa European kingdom, which will last for 7 years, yung heavenly kingdom. Ibig sabihin, mga kasama, rapture must happen before the setting up of the kingdom. 7 years prior to the setting up of the kingdom, the rapture must happen. At sabi niya, we shall never be destroyed and the kingdom shall not be left to other people. Wala nang papalit, kundi tuloy-tuloy kay Lord Jesus Christ. But it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and yung kingdom ni Lord Jesus Christ ay it shall stand forever. Ngayon, maraming salamat po kay Ma'am Chato. Magandang oras sa iyo, Sister Belarde Arojado. Ito mga kapatid, kung pupunta tayo sa Micah chapter 4, verse 6 to 7, makita natin na dahil bumalik ng Israel sa kanilang promised land, ang hinihintay na lang ay yung pag-upo ni Lord Jesus Christ. Ito verse number 6 and 7 ng Micah. Ready, read. In that day, saith the Lord, hindi ko sinabi yan, will I assemble hair that halted. Israel ho yan. And I will gather hair that is driven, captivity. And out, that is driven out, and hair that I have afflicted. Nalala ninyo yon na dinala sa Babylon, tapos na, ang sabi, kaya tuloy natin to mga kasama
na kinakailangan before the coming of the Lord. Dapat lahat ng loved ones nyo masave. Verse 7. And I will make her that halted a remnant. Ito na nga, bumalik yung remnant, di ba? Naalala nyo, 1948. And her that was cast off, a strong nation, the strongest nation in the Middle East today, Israel. And the Lord, ito na lang ang kulang, and the Lord shall reign over them in Mount Zion from henceforth, even forever. Yun ang habol natin mga kasama, yung forever. Kaya kayo nakapwa namin mga Pilipino, why not call on the Lord Jesus Christ? Habang bukas pa ang pintuan ng salvation. Kaya tingnan uli natin tong verse na ito para maalala nyo na darating oras na talagang sarado na. Look at this verse. Isaiah 55 verse 6. Kailan magsara yan? Siyempre, magsara yan after the rapture. Pastor, ganun ba yun? May masave pa after the rapture. Kaya lang, hirap na kasi putulan ka ng liig kung ayaw mo magpalagay ng vaccine. Totoo yan. Tama, Pastor Lopez, talagang mayroon problem sa internet. Totoo yan. Kasi ayaw ni Satanas nga na. At saka mayroon pang low pressure kasi dito. Itong verse na ito, mga kasama. Importante ito, mga kababayan naming mga Pilipino. Kinakailangan malaman nyo na mayroon hangganan ang grace period ng Diyos. Kung gaano may hangganan ang grace period ng Diyos ng time ni Noah, ganon din sa time natin. Kaya natuloy-tuloy kami sa television, sa YouTube, at saka sa Facebook at live streaming para kung save na kayo, yung mga loved ones nyo, sabihan nyo na tanggapin yung Savior. Verse number 5 or 6, I should say, seek ye the Lord. Kayo na hindi pa save. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Malapit siya. In fact, sabi niya sa iyo, come to me. I'll give you rest. Ayaw mo pa nun. Kasi darating yung oras. Sabi ng 2 Thessalonians na pag nandyan ng Antichrist, ang mangyari sa iyo, mawalan ka na ng coherence in such a way na akala mo yung Antichrist, yan na yung Christ. Totoo yan. Kaya basahin natin yung Thessalonians chapter 2 na pag dumating Antichrist na iwan ka, ay umiiyak ang puso ko sa inyo kung maiwan ka. Kasi akala mo, yun na si Christ kasi sabi niya, I'm the Christ, I'm the one who can give you peace. Ang sabi niya, verse number, anong sabi niya dito? Yan. Ayan, verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Alam yung falling away? Apostasy. Ang dami nang nag-a-apostasy ngayon, di ba, Dan Balunus? So, tuloy natin yan. Verse number 7, for the mystery of iniquity that already work, only he who now will hinder. The Holy Spirit will hinder until the Holy Spirit be taken out of the way. Kailan maalis Holy Spirit? Sa rapture, kasi lahat ng believer indwelt by the Holy Spirit. At ito ang masakit, mga kasama, at binabati natin si Pastor and Mrs. Tirso Dulin. Salamat po. Ngayon, ito ang masakit doon sa verse number, ito, tingnan natin yung sunod. Verse number, 9. Even him who's coming. Even him who's coming is after the working of Satan. Yun ay Antichrist. With all power and signs and lying wonders. Makapangyarihan yan. Utusan niya nga ang apoy bababa sa langit. Kaya maraming tao magpalakpak at sabihin, ay siya nga si Christ. Pero Antichrist pala. And with all deceivableness of unrighteousness, tuloy natin. In them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Panahon na para ma-save kayo. Pag dumating yung oras na, wala na. Look at verse 11. And for this cause, mismo ang Diyos shall send them strong delusion. Talagang maguguluhan ang isip nyo that they should believe a lie. Magpa-vaccine kayo sa nagpa-vaccine na nga kayo. Ang gagawin dun sa vaccine card nyo, gagawing chips na yan. Okay, kaya nga nagpa-vaccine tayo. Pero, wag tayong, kung kayo maiwan kayo, please lang,
Huwag yung tanggapin yung chips sa kanang kamay nyo at no. Okay lang yung vaccine kasi yung vaccine naman hindi naman nailagay ng chips yun, di ba? Liquid. Anyway, sabi nga nila na yung vaccine daw, meron mga chemicals doon na magtipon-tipon sa loob mo after 6 months, todas ka na. Naku. Hearsay lang naman yun. Fake news, ano po. Nagbibilang na nga ako ng araw. Ano po, anyway, darating si Lord Jesus Christ, kukunin tayo rito. And look at the next verse. Ayaw namin nandito kayo pag nagharing Antichrist. Bakit? Look at the verse. Ano sabi niya? Verse 12. That they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ayaw yung masave dahil gusto-gusto yung magkasala, ituloy kasalanan yun. Ibig sabihin yan, you have pleasure ba? Gusto-gusto nyo yung makisama sa hindi nyo asawa, o maglasingan, magdayaan, mangkurap, ano po. Ayaw. So, ayaw nyo, nagsisi. Hindi kayo nagsisi, so maiwan kayo. Pero ayaw namin kayo maiwan eh. Dahil kung maiwan kayo, kala nyo ganito pa rin na may kuryente, gano'n. Meron mall. Alam nyo, lahat ng mall by that time lumubog na. Na nagkaroon ng accordion type na guho. Siyempre, paano yung mga sasakyan nyo kung nakapark sa ilalim ng mga malls? Di uuwi kayo na maglakad na lang. Na yung mga daan ay nagkakrak ng lindol. Sa tribulation, wala nang tubig. Maputol lahat yung linya ng tubig. Wala nang gasolina kasi lahat ng gasolinahan lumubog dahil sa lindol. At lahat ng tao, anarchy nga. Kaya, tama sinabi ni Pastor Guerrero noon, Dr. Joey Guerrero, na kung plano mo raw maiwan, ay mag-impok na maraming bala at baril, maraming bigas, at meron kang solar, meron kang generator, at meron kang pump oil, sabi niya. Kaya lang, paano ka magkaroon ng pump oil kung nag-crack na lahat pagkatapos, nagkalindol-lindol po, at pumutok yung mga volcano? Hindi nyo ba alam itong mga volcano na ito na nakikita natin? Akala nila doon sa Canary Islands, Spain, ay after 1 week wala na. Hindi. Tuloy-tuloy pa. Ganon nung tiempo ni Noah. Hindi nyo ba alam na hindi lang ulan galing sa langit, ang tubig na bumuho sa lupa, kundi yung fountain, sabi nag-crack yung mga lupa pagkatapos lumabas yung mga tubig. Para mabaha ang whole world. Ganon din sa second coming at tribulation period. Na yung mga volcano na yan, magsiputukan yan. Kaya nga, hindi basta-basta maiwan. Kaya ayaw namin kayo maiwan, ha? Oo. Ngayon, ito naman sa mga Kristiyano, bakit in-encourage namin kayo na pag-solvini? Loved ones nyo muna. Kasi ganito yun. Nung lumabas yung mga Israelites sa Egypt, and one day, katulad din sa atin, lalabas din tayo rito. Papunta tayo sa heaven. Sila naman papunta sa promised land. Alam nyo nangyari nung panahon na yun? Itong nangyari nung lalabas na sila. Okay? After the Passover. Ito nangyari sa Psalms 105:37. Ito nangyari. Kaya nga, encourage namin, tatawag sa Panginoon, pero wala na. Ganun ba yung pastor? Yes, magkasama. Katulad nung nagsara ng ang arka ni Noah, nung nagsara ng arka ni Noah, gusto na lang papasok mga tao, pero huli na. Huwag kayong maniwala ka Satanas na magsisilang ako pagka nagtatrumpet na. Ay, huli ka na. Ngayon pa lamang. Ready? Tingnan natin, Alam nyo, may problema talagang internet. Pero sa amin dito, kasi Zoom ito, binayaran namin sa Singapore, worldwide ito. Kaya okay ito. Hindi lang basta-basta itong ating tinatawag na Zoom dito. Ibig sabihin, talagang qualitative ito mga kasama. Kaya may camera dito, mayroon screen na malaki dito, at may mga gadget dito para maabot ang nasa Persia, nasa Amerika, at malinaw ang ating dating sa inyo. Kaya lang dito nga sa Pilipinas, alam nyo, sabi nga, Pilipinas talaga, mahina talaga ang internet dito. Pero ito ang dahilan, bakit sinasabi ko sa inyo, mag-soul winning kayo. Look at this. He brought, or God brought them forth also with silver and gold. And there was not one feeble person among their tribes.
nung lumabas sila sa Egypt, alam nyo, kinuha nila yung mga gold, mga Egyptians, at nilabas. You see? Ngayon, tayo rin, mga kasama. Kasi yung awit ng mga young people ay gold and silver. Dapat, dala din natin sa langit. Oh, at sabi niya rito, pag nakawin tayo ng mga kaluluwa, ay gold and silver pala yan. Oh, First Corinthians, tingnan niyo ito. First Corinthians chapter 3, na yung gold and silver, yung mga kaluluwa na naabot ninyo. Kaya nga, excited ako, mag-social winning palagi. Kaya lang, ito nga, COVID na ito, nahihinder tayo o nahadlangan. Ang sabi niya rito, verse number, ito, First Corinthians, chapter 3, 12, and 13. Okay? Ang sabi niya? 12 and 13. Yun, ganda naman. Now, sabi niya rito, if any man build upon this foundation, ito na. Gold, yung kaluluwa yan. Silver, mga reward yan. Precious stones, wood, hay, stubble. Huwag naman yung wood, hay, stubble. Yun yung mga foolishness natin, yung wood, hay, stubble. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. And verse 14, pag marami tayong win na kaluluwa, may reward tayo. Ano sabi? If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Oh, kaya nga mga kasama, yung mga kaluluwa ng loved ones nyo, sabihan nyo sila na magsisi na tatanggap kay Jesus. Dahil binago tayo ng Panginoon . Okay? Kaya, kung bulong-bulungan kayo sa Satanas mga nakaraan nyo, kami Satanas, iba na ang aking pok. They will use fishing boats to go to Taiwan, and you Taiwanese soldiers thought that these are Filipinos. No, they will use Filipino flags, bandila, to come to your shore, and you thought that they are just Filipinos. Remember, these Chinese are now learning Filipino language, and you thought they are Filipinos. So, from Santa Ana, they will come to the back door of Taiwan. So, Taiwanese soldiers, please watch also the back door of your country. Not only the shoreline facing China, but also the shoreline facing Batanes. Okay? So I hope you will guard your rear. Because the Chinese are, the communist people, Chinese are very deceitful. You see how deceitful they are? They said in 1992, they will not build any structure in the Spratlys. Now, look at the Spratlys, booming with missiles and submarines and jet planes, you see. So, you listen, you Taiwanese soldiers, because according to Senator Lacson, 3,000 hardcore martial art expert Chinese army in the Philippines, and they can use Santa Ana as their point to attack you, and you are waiting for the Chinese to invade you facing the mainland China, but they are already on their way to attack you one of these days. So they will use a Filipino flag. You remember, you thought that they are Filipino because they will speak Tagalog, you see. And then they might use an interpreter. You might use an interpreter to welcome these so-called Filipinos, but they are not Filipinos. They are hardcore PLA soldiers, according to Senator Lacson. Okay? So salamat po kay Pastor Jason de la Cruz. Okay? Pasaya tumanggap. Tatay ko, nanay ko. Oh. And then ngayon, meron ng gawain doon kasi si Pastor Law nga, na-save din. And then pumunta sa Bible School, pinaaral namin Inday. So, yan ang gagawin ninyo. Go home to your friends and
tell them the great things the Lord has done for you. Okay? For thee, and had compassion on thee. You see? Ibig sabihin, binago ka ng Panginoon. Hindi ka na ngayon mapaghiganti. Hindi ka ngayon nagwo-worry. Bakit mag-worry ka? Mag-rapture naman anytime. And had compassion. The word compassion is talagang pinatawad ka ng Diyos. Kaya lahat ng tao patawarin mo. O pati sarili mo patawarin mo. Ha? Sabi ni Shira. Sabi ko na nga ba eh. So, ang kasama, meron tayong responsibilidad. Habang nandirito tayo, mantakin mo. Ha? Ang kulang na lang si Israel, yung pag-upo ni Lord Jesus Christ. Ha? At tingnan niyo itong Jeremiah 3:17. Kaya wala na tayong time na hintayin na ano pa bang hintayin? Hinintayin natin talaga rapture. Bakit? Halos buong sanglibutan na vaccine na eh. And oras na babaksin lahat ng tao, gagawin lang chips yan. RFID, sabi nga ng don't you know, narinig niya sa PSA? RFID na ilalagay sa tao at magbayad ka sa land bank ng 200 pesos. Narinig nyo? Ready, read. At that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord. Hawak na ng Israel ang Jerusalem. And all nations shall be gathered unto it to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk anymore after the imagination of their evil heart. Ang ganda ng future ng Israel. And look at this prophecy sa Amos, chapter 9. Gusto kong makita nyo ito. Dahil importante na naintindihan yung prophecy. Dahil nakalagay naman yun sa Bible na the Holy Spirit will give you the wisdom to learn 9, 14, 15 to learn about the future. Nakikita na nga natin as I said, wala nang kingdom na darating after the European Empire or European Kingdom. Ano sabi niya? And I will bring again the captivity of my people of Israel. Narinig niyo yan? And they shall build the waste cities. Nakita niyo ba? Tel Aviv, Jerusalem. And inhabit them. Tingnan yan. Dami na less Israel ngayon. And they shall plant vineyards. Totoo yan. Ang sasarap ng mga grapes galing sa Israel. Yung mga oranges, di ba? And drink the wine thereof. And they shall also make gardens and eat the fruit of them. At ano pa, Ma'am Yolanda? Okay? And I will plant them upon their land. And they shall no more be pulled out of their land, which I have given them, saith the Lord thy God. Kaya ang pinaka-key word sa Bible prophecy, Israel. At ang pinakapusod ng buong sanglibutan, Jerusalem, ayon sa Ezekiel 5:5, di ba? So, kasama, kung walang pusod ang sanglibutan, di mamatay ang sanglibutan. Kaya nga, importante na merong Israel, may Jerusalem, para may pusod. Yun ang sabi na Ezekiel 5:5. Ngayon, mga kapatid, importante na tayo ay magpagamit sa Panginoon. Sabihan mga loved ones, magsisi na sila sa kalokohan nila, pandarayan na, panglalamang nila, At kayo na umaasa sa pandaraya at pangloloko ng iba, magsisi na rin kayo. Bakit? Kawawa naman kayo. Malinaw ho yan sa Jeremiah, di ba? Jeremiah 17:5 na may darating na sumpa sa buhay mo kung tiwala ka ng isang tao sinungaling. Look at this verse. Jeremiah 17:5. Kaya yung mga tao na nangloloko sa inyo, halimbawa sa religious sector, sabi nila, masave kayo sa baptism namin, ay manloloko mga yun. Hindi makakasave ang water baptism. Ready? Jeremiah 17:5. We'll see that at thank God na kahit papaano kahit may interruption nakakuha kayo ng lesson kasi alam niyo si Satanas gusto niya interrupt ito dahil pag naghari na si Lord Jesus Christ, alam niyo bilang na lang ang araw ni Satanas. Halimbawa ngayon, katulad ngayon, bilang ng araw kasi Jerusalem is now in the Christ and he will come the second time as a king, the King of Kings. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon kasi kung magtiwala kayo sa tao, magtiwala kayo sa tao, halimbawa baptism nila, simbahan nila, makakasave, wala doon. Sa oras na ito, magtiwala ka na sa Diyos, tawagan mo si Lord Jesus Christ dahil ililigtas ka niya. Look at this verse. Thus saith the Lord,
Cursed be the man that trusteth in men, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. So, importante na tatawag ka kay Lord Jesus Christ. Ipagtiwala mang kaluluwa mo sa Kanya for eternal safekeeping. Yan ang sabi ni Apostle Paul, di ba? 2 Timothy 1:12 sabi niya, I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep or to guard which I have deposited unto Him against that day. Kaya, once saved, always saved. Ganon yan. Ang mang-save sa'yo, yung all-powerful Jesus. Yung ibang Jesus kasi ng iba, hindi all-powerful kasi pag nagkasala ka raw, mahulog ka pa rin sa impyerno. Ay, matindi naman yun. Pag-aralan yung Passover, di ba? Oras na nandun sila sa loob ng bahay na meron dugo sa pintuan. Nalala nyo? Safe and secure sila. And the moment na ikaw ay magsisi at tanggapin mo yung Lamb of God that takes away the sin of the world, safe and secure ka na because naisali ka na sa eternal eternal life. Dahil as I said, malinaw sa Bible, sa Romans 5:12 na descending tayo because all have sinned and come short of the glory of God. Pero pag tinanggap mo si Lord Jesus Christ, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaya please lang, habang nakikita natin itong mga naval exercise, army exercise, and then sabi nga ng Amerika, we changed already our missile in Guam. Hindi na short range, long range na, together with the Iron Dome na galing sa Israel, because China is so is bullying. Tayo rito, bullying. Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam. Sabi niya, wag na kayong dadaan dito. Malinaw yun, September 1, sabi niya, 2021. Wag na kayong dadaan dito, bawal. Ayun, dumaan ng Amerika, tuloy. Nabunggo niya yung submersible drone ng China. Kaya nga, tapang ng China ngayon. Tignan mo, sabi niya, Japan, talagang tamaan kita ng nuclear missile. Bakit? Abay, sabi niya, kau talaga Japan, tulungan mang Taiwan. Sabi din niya sa Australia, tamaan din kita ng nuclear. As I said kanina, nagtalaga ng Amerika sa Guam ng mga interceptor. Mahirap ho. Kasi pag pumutok yan sa taas ng Pilipinas, pati tayo kasali. Remember nung Second World War, gera ng Amerika at saka Japan, pero naisali tayo. Kasi World War nga Pero ang kagandahan yan, pagdating ni Jesus at nag-trumpet, aalis po tayo rito. Gusto po namin kayo mga nanonood sa telebisyon, sa YouTube at saka Facebook. Pagsisi kayo, just call on Jesus. Sabi mo, Lord Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Ikaw namatay para sa aking kasalanan. Tinatanggap kita. Iligtas mo po ang aking kaluluwa. Bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Lord Jesus, ask and it shall be given, di ba? Okay, so hanggang dyan lang, mag-pray na tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa lahat ng nanonood. Salamat po sa lahat ng supporters. Give them wisdom, understanding, how to manage their works and their businesses, and then keep them safe from all these viruses. I bless them. Bless our country, Lord. Leadership of President Duterte, our good mayor here in Tuguegarao, Mayor Jeff Soriano, and also our good governor, Manny Mamba. Bless all those who are working at DOH. In Jesus' name, amen.